i-run down lang natin quickly kung na yung mga ano kailangan mo i-consider pag magbibigay ka ng second chance. So you just got this. Tapos kayo kung may add kayo or do you agree or not agree? Eto. Can you forgive? I think that's the Yes. hardest part. Yes. Yes, definitely. Yes ako, I can yes ako. forgive, but I can't forget. Yun. Yun Yan. nga eh. Yun. Tsaka alam mo, when you're giving second chances, parang it's easy to say na, parang sige, yes, let's try again. Pero you really have to sit down with yourself, have a conversation with yourself, if kaya mo ba talaga to forgive. Oo. Ako para sa akin madali yung forgive kasi sobrang nonchalant ko na tao. So, kunyari, may ginawa kang mali sa akin. Sige, I'll forgive you. Pero I don't have to talk to you. We don't have to build a new relationship. We don't have to reconnect or maintain this relationship. Okay na ako. Basta na-forgive kita, maluwag na yung puso ko sa'yo, okay na ako doon. Di natin kailangan maging friends ulit. Walang bad blood lang. Basta No ganun bad lang. blood, oo. Ganun ka rin. Masyadong ganun. Ikaw rin, Mari, ganun. Ganun din ako eh. Oh, eto next. Know if the person is worthy of receiving a second chance. Hirap i-determine. Hirap i-determine. Mahirap It's based situation to i-determine. situation. Yeah, mahirap i-determine Oo. beforehand if, yeah. Eto next. Is this really what you want to give this person a second chance? Hindi ko alam eh. Sinagot! And eto naman yung sabi mo nga kanina, are you both committed to making it work? O, case-to-case basis talaga kasi yung second chances and yung forgiveness, siguro hindi. Yung second chances, case-to-case siya. Depende sa tao, depende sa sitwasyon, depende sa kasalanan. Hindi natin yan masasagot ngayon. Yes. Oh, eto. Last, well, for both you and the person involved, did you learn your lessons? You have to ask yourself that. Ayan, para mag-work siya. Hi! I think ako, I have learned my mistakes. But sometimes, yung how do you say, yung dark era, it's speaking through. Minsan, bumabalik-balik ng onti yung topak. Pero at least I know how to handle it now. And he knows how to handle it. Kasi minsan, dun lalaki yung problema. Like, okay, for example, relationship. Pag pareho kayong hindi marunong mag-handle ng stress, tapos nagka-clash lang kayo, wala kayong pupuntahan. Pero kapag now, at least alam nyo na paano siya i-handle, sige, tatahimik na lang muna ako, I won't say another word. Baka bukas, mas maayos nyo na siyang madidiscuss. Ganon. Ako, gusto ko kapag nag-aaway, mas na-appreciate ko yung mabait ka lang sa akin. Hindi yung ina-attack mode mo ko na, Oo. alam mo yun, Yes, girl. mas na-appreciate ko yun eh. Mas madali tayong makakapag-communicate pag mabait ka lang sa akin. When you're nice. Kailangan huminahon muna ng konti. Oo, kalmado lang. Tsaka para sa akin, pag ganun din, like, importante din sa akin muna yung space. Like, kapag may problema, hindi kailangan pag-usapan agad. Pwedeng pag-isipan muna natin. Isip ka muna, mag-isip muna ako. Tapos pag ready na, saka tayo mag-uusap. Hindi yung mataas yung emotions. Mag-uusap kayo kasi baka kung saan pa mapunta. Minsan kasi may sabi-sabi na pag kunyari yung mag-asawa, wag daw tutulog. Ano yun? Wag Wag matutulog tutulog ng galit. ng galit. Oo, nang hindi na pag-uusap. Di ako naniniwala dun. Ako din. Hindi ko naniniwala. Ako dun. din. So, okay lang matulog ng galit. Okay lang. Okay lang. Kung makatulog ka. Tama. Yun yung Oh, tanong. diba? Kung makatulog ka. Paano yun? Hayop siya. Binabangungot ka. Araw ka rin. Oh. Mga ganun-ganun ka. Oh, eto na. Last question for everyone. If you could give your younger self a second chance, ano ang babaguhin mo sa path niya? Whether, I know we touched on it kanina with Short the career. and sweet. Yeah, with the career-wise. Pero wala, with relationships, like everything's like holistically. Ano ang babaguhin mo sa path niya? Unahan ko na. Ako, babaguhin ko sa path ko is my relationship with my family. Na sana mas, yun nga kasi sabi, like, we talked about it the last episode, na parang yung the price of having a community is inconvenience. Sana mas nag-effort ako na nagsabi ako sa dad ko na mas gusto ko na more time. Nagsabi ako sa mom ko na gusto ko na more time. Nagsabi ako sa extended family namin. Nag-set ako ng mga lakad, ganun. Kasi very low maintenance din ang relationship ko with my family.
So, yun lang sana. I feel like it wouldn't change much. Feeling ko naman it would make my life richer na may ganun akong experiences. So, yun yung babaguhin ko sa kanya. Sabihan ko lang yung sarili ko na lapitan mo sila kasi di lang naman yung mga kaibigan mo yung pwede mong lapitan. Pati yung mga pinsan mo, ganyan, mga tita-tito mo. Kayo naman. Ako siguro, yung babaguhin. Kasi madali ako mag-forgive sa ibang tao pero hindi ako ganun ka-forgiving sa sarili ko. Like, masyado akong hard sa sarili ko. I think I am my number one, critic. Oh, that's right. So, sana mas in-enjoy ko yung bawat oras ko. Mas naging be in the moment ako rather than worrying about my future. Kasi pag ako talaga overthinker ako. So, sa ngayon, alam mo yung pag nakikita nyo mga quote na nag-worry kayo masyado sa future nyo na hindi, kung nasan kayo ngayon, ito yung pinagdadasal nyo before. Na hindi nyo siya na-enjoy. Kasi worry kayo ng worry about your future, whatever is going to happen. So, sana mas naging easy ako sa sarili ko. Ako, una, sana mas nakinig pa ako sa parents ko. Oh, shit. Legit. Marami akong mga parang hindi ko sana na-experience yung consequence na. Kung nakinig lang sana ako, ganun. Yun yung una. Siyempre, natutuwa yung nanay ko sa maririnig niya. Pero legit talaga yun. And second, I wish I loved myself more. Lalo na nung high school, parang ang dami ko talagang parang na-sour yung experience ko of my childhood and yung puberty, yung teenager years. Na-sour siya ng low self-esteem ko. So parang sayang yung time na yun. Sana mas nagtiwala pa ako sa sarili ko. Sana mas minahal ko pa yung sarili ko. Ayun. Same tayo, Thea, pero yun din sa akin. Parang sana mas naging seryoso ako dati. Like, sa mga ginagawa ko. Siguro starting pa lang nung high school, nung college, yung mga time ko na yun. Siguro, mas may intention lang yung mga ginagawa. may mas intention lang. Feeling ko, mas makakabuti sa akin yun. Yes, tama naman. Yun nga, isa din yun. Parang sana mas nakinig ako sa parents ko, ganyan. Kasi yung mga sinabi silang, dapat di ko na talaga ginawa. Papulong pa yan. Dapat di ko na talaga ginawa. Pero wala eh. Matigas yung ulo eh. Pero, sige, ganun talaga. At least natutunan mo. Tama. Seasoning na lang yan sa buhay mo. Ganun. Pero yun parang pinakamahirap talaga bigyan ng second chance yung sarili natin. Tama ba? For you guys. Yeah. So good. Congrats to us na binigyan natin ng second chance yung sarili natin. Yes. Mukha naman binigyan naman natin. Kaya nga, mukha naman. Base sa mga usapan natin ngayon at kung nasan tayo ngayon. So palakpakan naman. Yes. I think yan na yung perfect way to end it. We end it on a good note. Thank you so much, Ara. Maraming salamat. Yes, for joining us today. And sa mga hindi nakakaalam, si Ara pala isa sa mga OG GMA online hosts from Taste Manila. Wow! Grabe. Baka naman. May balik pa. The floor is yours. Promote whatever you want to promote. Talk to the people. I will promote my social media platforms na lang muna kasi may hindi pa ako pwedeng sabihin. But please follow me on Instagram, TikTok, and Facebook at Ara San Agustin. Slay! Abangan niya kung ano man yung bawal pang sabihin. Abangan natin yan. Exciting! Kaya naman guys, mga ka-checker dyan, you can catch us again next Friday at 7 p.m. You can catch us on our ATM YouTube channel, Apple Podcasts, Spotify, Audible, and ATM's official Facebook page. Please don't forget to rate 5 stars or wherever that you have to rate. Please rate the highest you can rate us. And please follow our official TikTok account, that's triggered_ATM. And you can also watch us sa Kapuso stream every Sunday, 3 p.m. Once again, thank you so much, Ara, for joining us. Sana nag-enjoy ka. Thank you. Sana nag-enjoy ka sa chikahan natin. Bye! Bye! Bye, guys! Slay!